Eto na nga ba ang katapusan ni Sara Duterte at tuluyan na nga po ba siyang mai-impeach? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan. Ang lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. At eto, siguradong mag-iiyakan ang mga DDS mga babayan dahil po mukhang matutuluyan na etong si Sara Duterte mga babayan dahil mayroon pong sapat na boto. At sabi nga po mas higit pa nga po doon sa inaasahang boto mga babayan ng mga kongresista dyan po sa plenary. Kung matatandaan natin, after po kasi netong ginagawang hearing neto po nga sa impeachment ni Sara Duterte ng Commission on Justice mga babayan o Committee on Justice mga babayan, dadalhin po yan sa plenaryo tapos pagbobotohan po yan. Okay, so kung di ako nagkakamali, nasa 106 lang po ata ang kailangan na boto para po ito pong impeachment ni Sara ay tuloy-tuloy na po sa Senado. Okay, pero ayon po sa mga balita, mas higit pa po sa kalahati ng mga kongresista ang tila pabor po na matuloy itong impeachment po ni Sara Duterte. Okay, so kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo na matuluyan pong ma-impeach itong si Sara Duterte? Pabor po ba kayo mga babayan? Okay, so ito alamin natin ano nga ba ang nangyari mga babayan at bakit po mag-iiyakan itong mga DDS. Alright, let's go. Ito, pag-usapan natin mga babayan. Solid ang mga ebidensya. Yan ang pinangahawakan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon para tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Ito yung pinaka-importante sa lahat mga babayan. Yung ebidensya, yung sinasabi natin, na dapat solido yung ebidensya mga babayan. Kailangan matibay yung ebidensya mga babayan. At sa nakita po natin sa mga hearing, talaga namang ito pong mga ebidensya siksik, liglig at nag-uumapaw mga babayan. Grabe yung mga ebidensyang inilatag po ng Committee on Justice o sa Committee on Justice mga babayan. At makikita natin lahat po. May mga videos, may video representation sila. Diba? May mga dokumento silang inilatag galing po sa NBI at sa iba't ibang sangay, sa AMLAC, mga babayan. Talaga namang nag-uumapaw po ang ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Diba? So, tuloy natin. May payo din siya sa Vice Presidente. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abo ng Abante. Kumpiyansa si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na makakalap nila ang kinakailangang boto para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kongresista, sapat ang laman ng impeachment complaints para makuha ang 106 na boto ng mga kongresista para maiakyat ang reklamo sa Senado. So, sapat daw po ang boto mga babayan. Tiwala ang mambabatas sa ebidensya, kabilang ang ulat ng Commission on Audit sa umunoy paggamit ng bise ng confidential funds. Isa pa to, yung Commission Audit mga babayan. Pinagpipilitan ng mga DDS tapos na daw po yung usapan. Bakit pinagsasauli ng milyong-milyong, daang milyong halaga? Ito pong mga tao ni VP Sara at maging siya mga babayan. Bakit pinagsasauli sila ng ganong kalaking halaga ng COA kung tapos na yung usapin sa COA? Diba? Ang 6.77 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council at ang umano'y kill chart video ni VP Sara laban kay PBBM at First Lady Liza Marcos sa press conference. Diba? Yung palang pagbabanta na yung mga babayan may matibay ng ebidensya doon.
Ngayong Sabado, sinabi ni Ridon na sa Lunes na magsisimula ang meeting ng komite para maaprubahan ang committee report bago dalhin sa plenaryo at pagbotohan ang impeachment ni VP Sara. Expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Iginiit naman ni Ridon na hindi dapat sabay na kune-question ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema ang impeachment process. Habang sinasabing Kino-question nila yung impeachment process, no nakaraan ang reklamo nila. No, wala daw pong due process. Ngayon nagkaroon ng hearing, inilatag lahat. May due process, hindi naman sila umaattend. Diba? handa silang humarap sa Senate trial. Nako. Aniya, mas makabubuting bawiin muna ang kanilang petisyon para maiwasan ang aniyay contradictory na posisyon. Inaasahan naman ng mambabatas na makikita sa plenary proceedings si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ipagtatanggol ang kanyang kapatid na si VP Sara. Samantala, iginiit naman ni Human Rights Advocate Attorney Dino De Leon na panahon na para harapin ni VP Sara ang mga aligasyon na matagal na dapat niyang sinagot. Kung hindi siya handa sa public scrutiny, get out of public service. Una nang sinabi ng defense team ni VP Sara na sasagutin nila ang mga aligasyon sa oras na maiakyat ito sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Nako. Para sa Agenda Weekend, Malakas loob nila sa Senado, mga babayan, dahil alam nila na marami silang kakampi sa Senado. At doon pwede nilang gapangin, no? Kasi ilang piraso lang, no, yung mga senador natin. Kayang-kaya nilang gapangin yan, mga babayan. Okay, so ito pa, karagdagang balita dyan, may sapat daw po na numero, mga babayan, para ma-impeach si Sara Duterte. House Justice Committee na may sapat silang numero sa Kamara para ma-impeach si VP Sara. Posible namang sa Hunyo pagumulong ang mismong paglilitis sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kung titignan natin, mga babayan, halos mga ganitong panahon din. No, nung pinag-uusapan yung impeachment complaint na yan kay Sara Duterte. At mga ganitong panahon din, no, nung idinismiss, no, ng Senado yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi bababa sa 106 na boto o 1/3 ng Kamara. Yan ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kapag ma-impeach ang bise, iaakyat ng Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Ang House Justice Committee, kumpiyansa na maaabot ang numerong yan. Yung 106 na yan, mga babayan, mukhang makukuha po, no, sa Kongreso. Ang magiging totoong labanan po niyan, ay mga totoong bakbakan po niyan, ay magaganap po sa Senado. Kasi nandun mismo yung trial. Nandun mismo, mga babayan, no, yung mga senador mismo ang magiging hukom dito po sa impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Kaya nga parang kung makikita ninyo, parang nilalaro lang nila, no, itong Committee on Justice. Etong Kongreso, mga babayan, parang hindi nila siniseryoso. No, para nilang binababoy etong Committee on Justice. Diba? Ilang beses sila pinatawag, walang pumupunta na VP Sara Duterte doon sa impeachment hearing ng Committee on Justice. Kung mapapanood ninyo yung hearing, ilang beses siya tinawag, wala. Diba? Pero malakas ang loob nila na paakyatin po yan, no, sa Senado. Bakit kaya? Kasi kung makikita ninyo, meron silang numero sa Senado, mga babayan. No, sino-sino ba yung mga nandiyan dyan? Siyempre, yung Duterte Black. Eto bang si Bongo sa tingin ninyo babaliktad? Hindi. No? Ang tanong dyan, kung itong si Senator Bato de la Rosa ay papayagan po na bumoto, no, ng against dito sa impeachment ni Sara Duterte. Absent po siya, mga kababayan. Diba? Si Senator Bato de la Rosa kaya ay papayagan, no, na maging parte ng impeachment court laban po kay Sara Duterte. Diba? So nandiyan po si Robin Padilla. Andiyan si Cayetano, si Amy Marcos, mga babayan. No, marami pang iba. Ang tanong kasi dyan, mga babayan, sino? No, yung mga kakampi
pumayag na ma-impeach itong si Sara Duterte. Diyan po magkakaalaman yan, mga kababayan. No, kasi sa linaw po, no, sa laki at tibay ng ebidensya na inilatag po sa Committee on Justice, dito po magkakaalaman kung anong klaseng mga senador ang meron po tayo ngayon. No, sila ba ay nagdilingkod sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, o sila ba ay nagdilingkod para sa iisang tao lamang o sa iisang partido lamang? Diba? Diyan po magkakaalaman yan. Diyan magkakabakbakan yan, mga babayan. Very high confidence it will go to the Senate for trial. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. So, Pupunta sa Senado yan. Sigurado yan. Akit sa Senado yan, mga babayan. totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balye na ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin. Sa naunang reklamong impeachment sa bise, 7 articles ang ipinadala sa Senado. Nakalaon na idineklarang Grabe, no? Bilyones yung pera ng mga Duterte. Tapos kung makapagsalita sila, kung makapag-inarte sila, sasabihin nila wala silang pera. unconstitutional ng Korte Kasi mapapaisip ka talaga kung wala silang bilyones, mga babayan, saan sila kukuha? Doon ang ibabayad. No, dito po kay Kaufman, na abogado ni Duterte ngayon sa The Hague, sa ICC. 'Di ba? Doon pa lang mapapaisip ka na saan nang gagaling yung pera na 'yon. Suprema. Pero sa pagkakataon daw na ito, posibleng magiging 4 na lang yan. Yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung po confidential funds, misuse, at ito po nga threats against the President. Sa ngayon, binabalangkas na ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa Lunes, May 4, inaasama maaprobahan yan sa komite bago itransmit sa plenaryo. Dito pagdedebatehan at pagbobotohan kung i-impeach ng Kamara ang bise. Kung tuluyang ma-impeach, may binanggit na raw si House Justice Committee Chairman Jervy Luistro na posibleng maging House Prosecutor sa impeachment trial. Isa na raw dyan si Ridon, kasama Senator Representatives Isabel Zamora, Leila de Lima, Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Diokno at Lorden Suwan. Maliban sa kanila, inaasahang magkakaroon din ng private prosecutors para sa paglilitis sa bise. Samantala, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring mag-convene agad ang Senado bilang impeachment court oras na matanggap ang articles of impeachment. Pero baka sa Hunyo pa raw masimula ng mismong paglilitis. Maaaring kailanganin pa raw kasi ng di bababa ng 3 linggong paghahanda para sa mga proseso, tulad ng pagpapadala ng summons o pagpapatawag sa mga kailangang ipatawag sa paglilitis at pagmamarka ng mga ebidensya. Ang tanong, sisipot kaya ang bise sa mismong trial? Ang sabi ng abogado ni VP Sara, handang humarap sa impeachment trial si VP Sara. Pero Nako, ayan na naman tayo sa handang humarap. Di ba yan din yung sinabi nila sa Congress? No, haharapin natin. Haharapin ni Sara yung impeachment complaint sa kanya. No, may bloodbath pa nga nalalaman. Mukhang sila yung na bloodbath sa tibay ng ebidensya, mga babayan. o hindi raw sa lahat ng araw ng paglilitis. Pero duda dyan ang isang human rights lawyer. Ang fairness forecast ko hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong. Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. The impeachment proceedings is a stress test for Philippine democracy. Nagbabalita mula Yan, mga babayan, no? Allergic daw si Sara sa mga tanong. Baka hindi makasagot yan, mga kababayan, na maayos. Baka pagdating doon sa Senado, mag-itok-itok na lang yan. Okay, so yan. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan, no? Abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga babayan. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at magkita tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.